Hoy, tayo ngayon ay nasa ikatlong aralin ng ating pag-aaral ng Church Planting Essentials at ito ay tinatawag nating Why Plant a Church? Bakit nga ba mga kamanggagawa, kinakailangan nating magtanim ng mga bagong simbahan? Hindi ba po pwede na mayroon naman na tayong pinapagpasturan ng mga simbahan, malago naman na ito, naaayos naman natin, napapamahalaan, maayos na yung praise and worship service, meron tayong mga Bible studies and discipleship, bakit kinakailangan pa nating magtanim ng panibagong simbahan? Okay, sa ating paaralin na ito, ating tatalakayin ano ang motivation ng pagtatanim ng mga simbahan. At sasagutin natin ang pinakamahalagang tanong, bakit kailangan magtanim ng simbahan? Along these lessons, we will try to reinforce some biblical reasons why do we need to plant a church. And ma-identify natin yung mga concerns ng Diyos, concerns ng Biblia, at concern nating mga church planter sa ating pagtatanim ng simbahan. Ang inaasahang resulta sa bawat isa sa atin, tayong mga mag-aaral sa Kanya ay magkaroon ng malinaw na kaunawaan sa pagtatanim ng simbahan at mailubog natin, maipamuhay natin ang mga tamang motivation sa pagtatanim ng simbahan. This lesson was based on mission principle and multiplication principle as we studied in lesson 2. Okay, let's have a practical reasoning. Why do we need to plant a new church? Okay, sa isang lumalagong simbahan, may maayos na ministry, may maayos na worship service, mayroong mga Bible studies and discipleship, may mga leaders na nadidevelop. Bakit kinakailangang magpanimula ng panibagong simbahan? Ang isang dahilan na kailangan nating maunawaan dahil kinakailangan pa nating madala ang ebanghelyo ng kaligtasan sa iba't ibang dako ng mundo. Dahilan sa ang mga tao na posibleng nadadala na natin sa ating simbahan ay may kasiguraduhan na ng kaligtasan. Pero ang tanong, papaano naman yung mga tao sa iba't ibang lugar? At kalimitan, ang mga tao sa simbahan na nadadala natin, sa halip na makatulong natin sa gawain, ay nagiging liability natin. Bakit? Kasi dagdag tayo ng dagdag ng tao sa simbahan, napupuno ang mga upuan, masaya man ang worship service, pero ang nangyayari, napakahalaga na itong mga taong ito ay maturuan natin into leadership, ma-disciple, at bandang huli ay magamit din ng Panginoon. Pag hindi natin sila naturuan ng ganyan, lahat yan ay magiging burden natin bilang pastor. Lahat yan ay magiging alagain natin at magiging problema o dalahin natin sa ating balikat pagdating ng panahon. Kung ang isang totoong Kristiyano ay matuturuan natin sa leadership, sa gawain ng pagmimisyon o sa pagkatanim ng mga bagong simbahan, sa halip na maging burden natin sila, bandang huli makakatulong natin sila. So napakahalaga ng discipleship program. At ang discipleship program na ito, ang panatutunguhan nito ay ang church planting. Ang karamihan sa atin ay nagsimula perhaps na mga leader ng simbahan at bandang huli tinawag ng Panginoon o kaya ay na-train sa ating mga pinanggalingang simbahan at ngayon ay naglilingkod na bilang pastor. Kung tayo ay hindi magtuturo, mag-develop ng leaders, kung hindi natin i-equip at i-empower ang ating mga members, in essence, hindi tayo mismo yung nag-create ng burden sa ating mga sarili. Sa halip na maging assets at maging kapaki-pakinabang ang mga miyembro natin sa simbahan, nagiging liability pa. At tandaan natin mga kapatid, pag hindi natin yan na-sustain, pag hindi natin nadala yan sa susunod na level ng paglilingkod sa Panginoon, darating ang panahon, magsasawa ang mga yan at posibleng umalis yan sa simbahan. Kaya may mga simbahan na tumatagal nga, pero papawala ng papawala. Kasi yung mga tao, posibleng nagsasawa na sa traditional system, yung paulit-ulit na sistema sa church, so humahanap sila ng panibago. Ay buti na lamang kung ang kanilang malilipatan na simbahan ay biblical, pero paano kung mali ang itinuturo? In a way, ito ay pananagutan nating mga pastor na nagsimula sa kanila. So, we really need to disciple them. We really need to disciple these believers
so that we can make them a servant of God. We can empower them so they can discover and realize their gift, their calling, and in the end, they can also be used by God. Okay, so muli nating pag-aralan, ano nga ba yung mga reasons na kinakailangan nating magtanim ng simbahan? At your handouts on page 8, you can see there are several items that we need to tackle regarding why planting a church. Number one, what are some of the best reasons to plant a church? Now, of course, the answer is to follow a biblical strategy. Kagaya ng ginawa ng mga apostol noong iniwanan na sila ng Panginoong Hesus at sila'y pinangunahan ng banal na spirito. Sila'y pumunta sa iba't ibang lugar at nagbahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan hanggang sa makapagsimula ng maraming simbahan. Kagaya ng ginawa ni Apostle Paul sa kanyang iba't ibang missionary journey, nakapagsimula ng maraming simbahan, nakadevelop ng mga leaders, and later on itong mga leaders na ito ang pumunta sa iba't ibang lugar. If the Apostle Paul and these other apostles were not able to disciple this original or these first believers, and they were not able to plant churches in different areas, malamang sa malamang wala tayo dito sa kapanahunan natin. Hindi tayo natuto or hindi na ikalat, hindi na i-transfer yung iba't ibang konsepto, prinsipyo at importance ng pagtatanim ng mga simbahan. So kung paano yung halimbawa ni Apostle Paul at ng iba't ibang naging lingkod ng Panginoon ng kapanahunan nila, yun din ang ating gagawin. Yun ang ating pag-aaralan at yun naman din ang ating ituturo sa ating mga miyembro. So that later on, pag tayo naman ay nawala na rin o nagretiro o nagpahinga, itong mga matuturoan nating miyembro, sila naman ang hahayo at magpapanimula ng marami pang simbahan until the time na kuhanin na tayo ng Panginoon dito sa lupa. Okay? Second reason is to evangelize effectively and ensure they are saved. To disciple and develop leaders. To gather the harvest, to reach people groups, and to fulfill the Great Commission. Pwede tayong mag-evangelize, mag-share ng gospel kung saan-saang lugar, marami tayong ma-sharean, pero alam naman nating lahat na ang kultura, ang mga taong ito ay lalong lalago kung sila'y mapapagsama-sama natin into a common congregational fellowship o yung worship service na ginagawa natin. At ito'y nangyayari lamang sa formal launching and establishment of a new church. Bagamat maraming nakakilala sa Panginoon, mas magiging malago ang pananampalataya ng mga taong ito kung sila'y madadala natin sa isang bagong simbahan. Okay? And then to reach the different people groups. Maraming mga lugar sa Pilipinas na hindi pa nararating ng Ebanghelyo. According to the survey of the Philippine Council of Evangelical Churches last year, 2019, there are 19,000 barangays in the archipelago na wala pang Christian church. So napakalawak pa ng ating mission field at kinakailangan nating mapuntahan at makapag-establish tayo ng bagong simbahan sa mga lugar na yan. Kung hindi natin ito magagawa, kaawa-awa naman ng mga taong yan dahil sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, sila ay maiiwanan at hindi magkakaroon ng pagkakataong maligtas. Okay? And then of course, to fulfill the Great Commission. Alam naman natin ang Great Commission. Now, the best way and the most effective way to fulfill the Great Commission is to disciple people. And this discipleship will bring them into establishing or planting a new churches. Using this method, by planting new churches, the Great Commission will be easily fulfilled. Okay? Although tama naman yung at maganda rin ang magagawa ng evangelism, pag-share ng gospel, nakaka-fulfill din ng Great Commission yan, nakakadagdag, but the best way that we can add numbers of believers is through establishing new churches. And that is through church planting. Okay, what are your reasons? What are your greatest hopes and dreams in planting a church?
Kung ikaw sa palagay mo, pagkatapos na mag-aral ka ng training na ito, ano yung dahilan mo, bakit mo kinakailangang magtanim ng simbahan? Ano nga ba talaga ang nararapat na maging dahilan natin? What are your greatest concerns in planting a church? What do you think need most out of your time in the training, in this training? What do you think would be the best thing that you can do to implant or to be part of this Great Commission fulfillment? Tandaan natin mga kapatid, napakahalaga na tutugon tayo sa pagtawag ng Panginoon. At ako'y naniniwala na ang bawat isang naging Kristiyano na kakilala at sumunod sa Panginoong Hesus ay tinatawag niya upang magtanim ng mga simbahan. Kung hindi man ikaw ang direktang gamitin ng Panginoon sa pagtatanim, definitely you will be a part of the church planting team. Pwede ikaw yung supporter, ikaw yung tagapanalangin, o marami pang ministry na po pwedeng gawin. But nonetheless, we are all part of the church planting ministry.